Kumusta po mga kapadre? Welcome po sa ating farm vlogs. Mag-subscribe na po kayo at mag-like para sa mga bagong adventures. Maraming salamat po! Tingnan na yung Madre Agua natin. Ito sir. Thank you Sige po. Bali, 6 na peraso to eh. Pwede na siguro 100 each ang binigay sa akin ni ma'am. Tapos napakabait ni ma'am. Ginawa niyang 7 pieces. Shoutout sa iyo Ma'am Mayora Bae galing pa po to ng Angono Rizal. Pinalalamove po natin. Ang inabot po ng lalamove natin is 219 pesos. Siyempre binigyan natin ng tip si rider. Kaso hindi naingatan mga padre Hindi niya nilagyan ng plastic. Ngayon sa layo ng biyahe from Angono Rizal to Valenzuela, parang nasunog siya sa init ng araw. Pero sabi naman ni Ma'am Mayora Bae, chinat ko, madali naman daw yan, mabubuhay yan. Kasi may ugat na to. Ayun, itong purpose ko nga po pala nito, kaya tayo bumili ng Madre de Agua. Kasi yung nabili natin farm, talagang raw siya. Wala siya mga ganyang mga pwedeng alternative feeds ng mga alaga natin. Para yung native pigs po natin, hindi ako masyadong umaasa sa commercial feeds. Sa ngayon po, yung mga baboy po natin doon na mga native, 100% commercial feeds ang inaasahan ko. Kasi walang mga ganitong mga halaman na pwedeng kainin sila. Ngayon kung sakaling tatanim ko to, sinakto ko siya sa darating na tagulan para gumanda kagad tubo. Kahit papano pagtapos ng tagulan, dadamin na siya. Kahit papano siguro mababawasan ako ng mga 20% dun sa 100% kung pakain na feeds. Malaking tulong na rin to kahit papano makakalibre ko ng mga ilang sako. Lalo na mga anak na yung mga native pigs natin. Bukas balikan ko po kayo, pupunta ako sa farm. Nandito ngayon ako sa Valenzuela. Wala ditong Madre Agua rin Ilan ba yung binili namin? Yung mga nakalabas raw po Ayan po yata. Binayaran na po doon. May ugat na po yan. Ayun mga kapadre, meron pala dito Buti nakabili. Ayun pumili pa ako sa Maynila, liliit. Ngayon pala meron. Ako na po. Diyan na lang po. Ito mas magaganda pa to. Bakit ibang klase? Parehas lang yan. Ay bakit to iba? Santol po ito Santol ba yan? Kala ko Madre Agua. Sige. Okay. Dito na tayo sa farm. Papunta na tayo mga padre. May nadaanan tayong tindahan ng mga Madre Agua. Meron rin pala, bumili pa ako sa Maynila. Punta na muna tayo sa farm mga padre. Padre, dito na tayo sa farm natin. Buksan ko lang hindi. Wala to yung yabe. Bumaba. Hindi bumaba. Ito tingin ko tumaba Dito na tayo mga padre. Ito na lang tayo. Baka kasi umulan muna. Mahirapan tayo. Mahirapan lumabas siya sa sakyan natin. Hindi naman. Okay lang yan. Avocado. Ito na tayo mga padre. Ito yung tip farm natin. Pasuyo ako ng yung pagkara. Ang agenda natin pala dito, may kasama akong gumagawa ng poso. Magpapacheck ako kung magkano abutin ng poso. Yan tama, pakidala na lang. Medyo magulo pa, wala pa tayong masyadong development dito. Kasi kung mapapansin nyo, may kawad ng kuryente. Inihintay ko pa yung sarili nating kuryente. Nakikitap lang tayo sa kabilang farm. Tol. Tara. Ang agenda pala natin dito,
may kasama akong kaibigan ng father ko na gumagawa ng poso. Gusto ko kasi magkaroon na siya ng sariling poso kasi nakakahiya rin na nakikikabit lang tayo ng tubig dito sa kabilang farm. Atay! Ayan. Kaya sumaglit ako ngayon dito sa farm. Matisit ka. Kasi pag may poso na tayo, maglalakas loob na tayong mag-alaga ng iba-ibang mga hayop na pwedeng pagkakitaan dito sa farm. Ang lupa natin hanggang dito. Yun, kabilang farm na yun. Kaibigan ko rin ng may-ari. Nasaan si Kuya Erning? Ayan. Jeff, mamaya yung dala nating Madre Agua, dito natin siya itatanim mo. Plano ko puro sa likod para pag umaba, yan sa likod na yung diretso. Magiging tabing na rin natin yan, di ba? Marami akong dala eh. Bumili pa ako sa Maynila, diyan pala sa kanto meron. Ay, ito yung aso natin, no? Si Pipoy. Oh, miss na miss ako ni Pipoy, oh. Hindi na yan, dun lang. Oh, yung alam mo yung pail na yan. Para ngayon, yun yung magiging tabing natin sa kabila. Para hindi tayo masyadong sitro, di ba? Yan, okay na yan. Hindi na natin lalagyan kasi pag may Madre Agua tayo doon, baka kainin ng mga di ba? Magulat tayo, ayaw na kumain ng pitch, puro ganun na lang yung mga baboy. Papoy. Eto, yan, namimiss ako. To, Kuya Erning. Ay, gusto mo makita yung poso nila? Para magka-idea ka? Ito yung poso nila, Kuya. Hoy! Ang farm ng kaibigan ko. Dito ako nakikitubig ngayon. Ito yung sa atin. Ay, gusto ko magpagawa na rin ng sariling poso para tumayo na yung farm natin sa sariling paa. Ayan, Kuya Erning, ganyan yung style ng, ano ba yung style ng ginawa nila? Ano yan? Ano lang ba yan? Straw? Oh, straw yan. Straw type? Pero malakas din yan kahit straw. Parang ganyan na lang yata sa atin rin. Gawin natin. Kaya nga 2 horsepower. Injector pump yan. Tapos ang gagawin ko naman sistema, yung tubig na to papasok sa drum, tapos yung drum papasok sa pressurized, yun ang magbabato. Ito. Kailangan para hindi mapepersa yung motor, magkakaroon na lang automatic yung drum para tuloy lang. Oo. Puro may automatic lang lahat sila. Ay mga. Hindi, may tagas yan sa kanila yan. Hindi pa yata nababalikan. Back job yan eh. Babalikan ng gumawa. Ayan, ito mga kapadre. Sa atin, Kuya, saan ba maganda? Saan ba yung ano ba dyan? Ayun, lahat ng naka-fence, lupa natin. Tatayo ko pa na bahay. Hindi, eto kasi, ang plano ko dito, magtatayo pa ako dito ng ng building ng plano ko mag-layer egg eh. Mag-aalaga ako ng manok, magtatayo ako ng building dito eh. Tingin ko dito, Kuya Erning, para magamit ko tong lupa na tong kanton to. Pero sa likod, hindi rin pwede malayo. Hindi, pwede rin doon. Kaya lang, pag halimbawa nagkaroon ng tubig yan, baka mapaw, matatangay yung Pero gamit Kuya mo. Erning, yung ganung klaseng sistema ng pusong parang istro ba yun? Tatagal naman yan. Oo, Mapapakinabangan tatagal yan. na matagal yan. Oo. Tatagal yan. Dahil kasi, Tanong, ano yan eh? Dalawang tubo. Dalawa lang tubo. yan po pwede yan mga halimbawa, 5, 6. Ga, 2 horsepower, lalaliman natin, 6. Oo. para mas Oo. tsaka yung tubig para medyo mas masarap Maganda-ganda, na konti. oh, maiinom. Ito kasi medyo madulas Malansa. eh. Oo, malansa. Malansa yan eh. Yung medyo quality na rin yung tubig. Oh, basta na yung gamitin ano natin. dyan, nasa mga 6. Anim na. Ano Ang yun? Tubo o PVC gagamitin? Tubo. Tubo talaga. GI, oh. Yung ganun na lang gawin natin setup. Yung kamukha na lang rin niya.
subok na naman dahil ito, yung poso nila, parang 2 years na yan eh. Yeah. Ay, kay Hindi, ang ginagawa lang naman kasi nila yung panghugas-hugas sa tain ng baboy. Gano'n. Hindi, tsaka ito yung bahay nila. Talagang todo. Mag-aano sila. Tsaka ano, tawag dito, buti nga kaibigan ko yan eh. Pumayag na nakakakuha ko. Nagbabayad na lang ako. Diyan rin ako nakatak ng kuryente. Pero itong lote na to, ang may-ari nito, pastor namin sa church. Ay, yung pastor dyan. Kaya naman nagustuhan ko kasi ayaw, kumbaga ano, safe ako. Kabilaan ko, may kapitbahay akong farm. Di ba? Mahirap yung farm ka tapos kabila wala kang kapitbahay, delikado, di ba? Kaya naman nagustuhan ko itong farm na to. Matagal na to, ngayon ko lang siya dinidevelop talaga. Unti-unti lang. Unti-unti lang. Oo, alam mo naman mag-develop ng ganito. Ibig sabihin lahat ng may bakod, bakod na bali, almost 6,000 to eh. Ito? Oo. Laki no? Oo, almost 6,000 po siya lahat. Lahat yan, lahat ng bakod na yung pag gano'n, hanggang dulo. Oo, meron. Tapos yung pig, yung may mga native pig doon, yun, mga alaga ko. Isa yun na yun. Po. Yun dito, yung mismong doon sa tinawiran. Yung kabila naman, naglagay lang ang gate dahil kaibigan ko para diyan kami nagkain. Ay, yes! Ayan, yan. Yan naman yung caretaker dyan sa kabila. Yan sa kabila. Sa Nakalak pa Kuya May eh. Wait lang. Tapos sabi nila dapat magpagawa puso taginit. Wala naman yun eh, no? Basta ang problema dyan, yung halimbawa casing. Casing ang haba natin, 2. Yung tubog malalaking gano'n. Tsaka tayo hukay. Sa ilalim naman tayo kukuha, hindi naman sa ibabaw. Sa kanila kasi, sa ibabaw kaya 2 tubo. Kaya sinasabi yung malansa. Medyo malansa ngayon tabi. Ano yan, may sample na tubig yan eh. Medyo malansa siya ng konti. Oo, pag pinaligo mo, undulas nga eh. Hindi matatanggal kagad yan sa buhay. Kaya nung nag-stay in ako minsan dito, nagdadala ako ng chlorine eh. Tino-chlorine ko. Ganun. Ang hukay dito sa mga 10. Ano? Kaway-kaway. Tatanim na ako din. Ayan, si Mrs. Tatanim raw. Magtatanim pero ewan ko kung tutubo. Balikan mo. Check ko yan. Pakikita ko sa mga kapadre natin kung tumubo yung tanim mo. Tisoy. Teka lang Kuya, nag-iinit lang tayo tubig. Sige. Ang kuha namin yan nung araw sa Ismil. 1 horsepower yan ha. Kung 2 horsepower, no? Hindi, kung mga 1 horsepower. Hindi, yung ano lang, yun kuya. Pwede. Yung estimate, basta't yun, wala tayong estimate doon eh. Yung estimate lang yung poso lang siya. Iwalay mo na yung ako nabibili ng mga yung mga motor, yung pressure tank. Meron naman sa Caloocan yun eh. Katulad ng binili ko. Sa Karwatan meron. Bumili kasi ako nung nakaraan sa Townhouse yung pinagawa ko. Ako na lahat yun eh. Sa poso lang para hindi ka na hindi na dagdag hassle sa'yo. Para wala nang dagdag hassle, sa poso ka na lang. Tapos matubo kayo na. Ay, yung tubo sa poso? Paano tubo po? Yung bibili. Yung ibabaon? Ibabaon natin. Hindi kayo na yun. Kayo na lahat doon mula sa ilalim. Basta yung sa ibabaw na motor, pressure tank, drum, ako na yon. Para hindi ka na ma-hassle. Pero kung ibig sabihin wag mo munang estimating yun. Pag bibili na lang, tsaka ulit ako mag-aano sa'yo. Kung baga sana magposo na lang muna tayo. Yung tubo lang muna. Yung ilalim lahat. Yung tutulo na, magkakatubig na tayo. Ganun na lang muna gawin natin. Sabi ni Kuya Erning, dito siguro kami magpwesto. Para maganda, medyo mataas. Kasi ito, napupuno to ng tubig pag malakas ang ulan eh. Dito kami magpepwesto para raw sakali safety kami. Ang laban naman sa akin naman ni Kuya Erning, pag walang tubig, walang bayad, talagang ilalagay sa ayos. Babaunan niya raw ako ng ilang tubo. Kasi usually dito 2 lang okay na yung may poso na eh. Kukunin niya raw yung pinakamasarap na tubig.
Ayun, probably Padre, kapag nagkasundo kami sa price, baka pasimulan na natin kung kaya ng budget. Para kasi ito kasi itong kabilang farm, diyan lang ako nakikikonek ng tubig tsaka kuryente. Siyempre kailangan naman meron tayong sarili rin. Ano yan kay Jess? Mangga. Ayun, tapos yung binili nating Madre Agua doon natin ilalagay. Samahan nyo ako, Padre. Ito, pag nagkapera ako, papatambakan ko to. Medyo unti-unti lang. Tights lang ang budget kasi rin natin. Ito ang plano ko dito, itong portion na to. Dito ako mag-aalaga ng decal brown. Pag meron ng poso siguro mga Padre, naiyarin akong mag-alaga ng marami kung ano-ano, kasi nakikiamot lang tayo ng tubig dito, nagbabayad pa lang tayo ng monthly. Tapos itong mga bibi natin, palalagyan natin ng bubong ngayon. Yun rin yung isa sa agenda ko, kasi tagulan na, kawawa naman yung mga bibi. Dito ako maglalagay ng Madre Agua agan dito, padiretso dito, para kung sakali lumaki na siya, parang magiging maklo-closure rin siya, magsisilbing pang closure rin siya sa bakod natin, kasi ganito lang naman yung bakod natin dito mga Padre. Tsaka medyo marumi pa dito, hindi pa ako nakakapagpaayos kasi nga unti-unti lang, portion by portion lang yung pinapalinis natin. Kasi sayang rin kung papalinis ko to tapos wala rin tayo ilalagay, wala, hindi mo mapipigilan yung tubo ng mga ugat-ugat, yung mga damo-damo Pag ano naman, pag na unti-unti, pag na full blast natin, tapos dito maglalagay pa rin ako ng kulungan ng mga native pig natin dito. Ay nagandun pa yung Padre, yan, dire-diretso dun yan. Nagpatanim na rin ako dito ng mga malunggay tsaka Madre Cacao. Ayun, pwede rin daw na alternative yun. Ulitin ko mga Padre, hindi tayo expert sa pagpa-farming, hindi rin tayo expert sa pagbababuyan. Etong ginagawa ko base lang to sa mga nagtuturo sa akin, mga napapanood sa akin, nag-aaral rin tayo. Kasi talaga naman mga Padre, since birth sa Maynila tayo pinanganak, doon na rin tayo nagkaedad, ganun doon tayo naghanap buhay. Etong pagpa-farming, talagang ito yung pinaka-challenges sa buhay ko ngayon. Ito yung bago lang talaga. Kasi nung inalok sa akin to lupang to, talagang nagustuhan ko Sabi ko nga sa retirement ko sa age of 55, ganun, dito na siguro ako, magpo-focus na ako. Ayaw ko na rin ng stress sa negosyo sa Maynila, ganun. Gusto ko yung simpleng buhay na lang. Siguro mga kapadre, yun rin ang mga pangarap nyo rin siguro kapag nag-retire kayo. Ayun. Ito lang kaya kumbaga sa pag medyo stress sa Maynila, dito ako pumupunta. Ayan, gawa ng dito sariwa ang hangin. Tsaka dito mga Padre, konti lang pera mo, ramdam mo maraming pera mo. Sa Maynila 1,000 mo, baliwala Pero dito, yung 1,000 mo, ang tagal maubos Mura bilihin. May naglalako nga dito yung tilapia yung galing sa yung huli nila 100 piso, ang dami na dami na. Fresh pa yung tilapia nila, yung parang Tagalog na tilapia, native, yung kinain lang talaga, yung mga lumot-lumot, hindi yung feeds. Masarap siya. Hanggang dito. Hindi ko lang alam yung total nito, nakalimutan ko, pero
almost 6,000 to. 6,000 square meter. Malaki na rin eh. Dati nga, ang gusto ko lang mabili, mga 1,000 square meter lang eh. Okay na yung gawa nyo. Okay naman eh. Hindi na inabot dito? Hindi na. Ito, kung mapapansin nyo ang mga kapade sa una natin video, puro putik to. Ay sabi ko, pag-practice sa inyo. Okay naman, no? Okay na to. Siguro naman, kahit tabing ito, hindi naman naangal ang baboy, no? Matutulog rin, sabihin ng baboy, tabingi, boss. Baka hindi matulog ang baboy, sabihin nila, tabingi. Hindi naman, walang ganun. Ano, choy choy! Ayan, nakakain na sila, oh. Ilang buwan na ba to? Maglilimang buwan na pala to. Magwe-wait lang tayo siguro ng mga 2 o 3 buwan, pasasampahan na rin natin to. Pero sa mga 7 buwan dapat bago pasampahan, no? Ayan. Kinukontrol ko lang yung pagkain. Oo, control. Ito rin, dapat kontrolin na to. Oo. Sa July na, magle-labor na to, di ba? Nilagyan ko ng isang, yung ganun na ano, 2 cup noodles. Bibigyan kaya tayo ng magandang anak nito? Ito si Ibana. Bibigyan rin kaya tayo ng magandang anak nito? Bana! Nagle-labor na yata. Ano ba yung katapusan ba yan? Anong buwan Sunod yun? na buwan pa yan. Oo nga, sa June. June na sa susunod na buwan. Nasa 15 yan, mga anak. Mga ganon. Okay. 115 days yan. Ah. Masarap ng tignan yan kapag may mga baby na. Puno ito. Doon kayo. Tumayo ka naman. Ay, Kuya Jess, marami akong dalang Madre Agua. Plano ko, tama ba? Doon ko itanim lahat pag ganun. Para kung sakali, kung lalago siya, magiging parang bakod na nating hindi tayo makikita. Doon sa gilid na yun. Ilayo lang ng mga 2 dipa dahil yung mardergo ang Lumalaki. O, dito natin, para hindi nila makuha-kuha doon, no? Kasi bali, maraming... Bumili pa ako sa Maynila. Pagdating ko dyan sa kanto sa may Kanlupang, ang dami pala doon. Bumili ulit ako. Kalumpang. Sa may Kamyas. Ay, mga padre. Tanim-tanim lang prutas dyan dahil wala nang makakakapit. Mamaya, bibidyohan natin yung mga prutas nating. May mga prutas din tong farm natin. Meron tayong duhat. Meron tayong mangga. Meron ditong avocado, tsaka yung sa gulay naman yung ambabao ba yun? Ambabaw. Medyo hindi sa akin pamilyar, pero nung natikman ko masarap eh. Yung kala mo uud siya, yung nilalagay sa pakbet. Ito, yung tanim nating Madre Cacao, mga padre, yan, tumubo na. Galing nga na ito eh. Kala ko nung may pumunta kasi sa akin dito sa farm, sabi niya, boss, taniman kita ng Madre Cacao. O sige, magkano lang naman ang siningil sa akin? Parang 2,000. May dala siya ng mga ganyan. Sabi ko, tutubo ba yan? Parang hindi ako pamilyar eh. Pasensya na mga padre. Sabi ko, ano ba yan? Tutubo ba yan? Bakit walang mga, mga tao dito, dahon-dahon? Tsaka parang ano lang siya, parang panggatong. Boss. Tapos dililig-diligan lang. Pagdating ng 1 buwan, ganyan na siya. Tumutubo pala siya talaga. Ito malunggay, galing to sa Maynila eh. Meron akong kapitbahay na may malunggay. Pumutol lang ako tapos ganun lang pala tutulis, tutubo pa rin pala yan. Kala ko pag pinutol na mamamatay. Pwede rin pala yan. Ayun mga padre, ito medyo messy pa dito, marumi pa. Pero siguro padre, dahil nasimulan na natin to, susunod niya siguro pag nagbibideo tayo, marami na tayo makikita mga alaga dito. Ito plano kong gawin pa rin tong pig pen, piggery, pael, para hindi masayang tong likod. Kasi ang plano ko naman magpatayo ng bahay doon sa harapan eh. Yung mga kaibigan kong, magiging kaibigan kong mga OFW dyan, yung gustong mag-relax, pwede to. Magtatayo tayo dito ng ng parang pwede yung staycation para makapagkwento-kwentuhan tayo. Tapos habang nagkwekwentuhan, kung meron tayong magandang ani sa native natin, magpalitsyon tayo. O nga pala padre, ingi sana ako sa inyo ng lambing.
kung may mga suggestion kayo sa farm, suggest nyo naman sa akin kasi talagang talagang wala tayong alam sa pagpa-farming talaga. Base lang to sa mga napapanood ko. Yan kay Kabocals Farmer, shoutout sa'yo. Believe ako sa sipag mo, sa tiyaga mo. Talagang yung mula ng since na nangungupahan ka hanggang sa nakabili ka ng lupa dyan sa San Ildefonso, talagang consistent yung pagde-develop mo. Ang bilis. Sa kanya rin ako nakakakuha ng mga technique. Kaso ang problema ko, kapadre, ngayon pa lang ako nagtatanim ng mga pwedeng kainin ng mga alaga ko. Kaya talagang honestly sasabihin ko sa inyo, dito sa pig pen natin, sa native, talagang 100% commercial feeds pa tayo. Although sabi nga ng kabilang farm, wala, matatalo ka dyan, hindi ka kikita. Sabi ko naman, for the meantime, okay lang muna, hindi tayo magmamadali. Siguro, someday makabawi ng paunti-unti. Magkakaroon ng pagkakataon na pagkakitaan na rin. Pero sa ngayon talaga, sa nakikita ko, tama naman siguro siya kasi every 2 weeks, nasa almost 6,000 yung binibili kong feeds. Ayan, ito yung mga puno na malilim. Ayan, minsan dyan ako naglalagay ng hammock. Ito yung service natin dito. Jeff. Jeff, yung Madre de Agua, mamaya pag nakapagkain na, dali mo dito. Hindi, gagawa pala kayo ni Kuya Mike eh. Mamaya na lang. Oo, tapos tuturo ko kung saan kakalbit. Tuturo ko kung saan natin ilalagay. Nagyan si Mrs. Wa? Ako. Na kay Jackie? Ay, wala po. Kala ko na kay Ate Jack mo. Sabi ko, tuwahin ko. Para tulungan ko. Sabi. Ito yung mangga natin. Kasi itong mangga natin, ang daming bulaklak na karaan nito. Inabutan ng ulan. Wala, tunaw. Ilan na lang natira. Ito yung naman natin. Pangalan nito, duhat. Yan, duhat. Ayan, namumulaklak na rin. Baka sa isang buwan meron na rin to. Ito yung ambabaw. Ito, mga padre. Kinakain yung pinaka parang tsaka yung pinaka ganito niya, kinakain rin pala yan. Nilalagay sa pakbit, masarap eh. Ay, naka-solar lang tayo ngayon dito, puro solar. Ayan. Ito yung mga tanim natin para pag tumubo, morning shower, yan. Ayan, hanggang doon pa yung lupa natin. Noong nakaraan nga, nagpakabit ako ng hagwire dati. Ang nakalagay lang dito ang bakod ko, yung may tulis-tulis, bob wire. May kambing kasi sa kabila, pinapasok to. Kaya yung mga iba kong mga dinalang halaman, pinagkakain, ganun pala yan. Ngayon, pinahagwire ko na, pinalagay ko na dun sa caretaker natin. Ngayon okay na siya, kabilaan. Talagang totally masasabi mo sealed na kahit mga aso nila hindi nakakapasok kasi yung aso ko namatay dahil nga nakakapasok yung mga ibang aso, nagkaroon ng virus. Ewan ko, bigla na lang siyang nagwawala. Ito yung isa nating mangga, padre. Ito, pangalawang mangga. Ayan, may mga nabuhay pa rin naman. Ayan, ganito yung lot natin. Pero pag nag-develop ako unti-unti siguro, kung sakali dito ang di-develop, patatambakan ko, ganun. Medyo mahal din ang materyales ngayon eh, mga padre. Nung nagpagawa nga ako ng bakod, inabutan ako ng taas ng materyales dahil nga yung gawa nung nagkaroon ng gera sa ibang bansa. Ito yung pangatlo nating mangga. Ayan, may bunga na. Ayan sa Kaso kunti lang. Nung nakaraan, ang dami niyan eh. Nag-uulan eh. Mga padre, yun nga, gaya ng sinabi ko, nire-ready lang natin tong farm sa retirement natin. Pero mga kapadre, welcome kayo dito. Kung gusto nyo akong pasyalan, na dito tayo sa
San Miguel, Malibay. Pero siyempre mga padre, kapag papasyal kayo, mag-PM lang kayo. Mag-message lang kayo dyan sa YouTube. Kasi bihira lang ako pumunta dito. Tumatakas-takas lang tayo sa trabaho natin. Ngayon kasi, kaya nakapunta tayo, may agenda tayo. Regarding nga po yun sa nasabi ko sa inyong sa pagpapagawa ng poso, tsaka yung pagtatanim ng Madre Agua, tsaka yung paglalagay ng bahay ng bibe. Yung alin? Makikabit muna tayo ng kurinti. Saan? Sa gate. Dito siya may... Oo, doon lang yun sa may ano, kay Pastor. Doon sa ano. Ayan, si Kuya Jess. Caretaker sa kabilang farm din to. Ayan. Ayos na. Ayan, oh, kapadre.